Ayan, freedom of religion guys is the right to choose, practice, and change your religious or belief without coercion or discrimination. Ayan, so once again, lalong-lalo na sa Christian nation, Christian country, you are free to worship kung ano ang pinaniniwalaan. This fundamental human right includes the freedom to manifest religion or belief through worship, teaching, and observance, either alone or in community with others. However, this right is not absolute and can be limited when its practice harms the rights or safety of others. Yan, you are free to exercise your religion, basta at least hindi ka lang nakakaisturbo or hindi ka nakadulot ng pinsala or harm sa ibang kapwa mo Christian. Halimbawa dito sa Pilipinas, example ko na lang, may nagtatanong, Kristiyano ng Pilipinas, bakit mayroon pang may mga Jehovah's Witness na naglalakad, nagpipreach, naniniwala naman kay Jesus, and meron pang mga Seventh-day Adventist, meron pang tinatag ng mga missionaries and more. Ang dami-daming pumasok, sabi nila. Again guys, it is part of freedom of religion na gusto ng iba na paniwalaan din or ipahayag or i-spread out kung ano ang nalalaman na. It is just by sharing of beliefs. Kasi nga sabi ko nga kanina, magkaiba-iba yan ng pananaw. Magkaiba-iba yan ng pananaw, magkaiba-iba ng versions, even the Bible, nagkaiba-iba na yan. And dito rin sa Pilipinas guys, bukod lang sa Protestantism na nanggaling sa labas, dito rin sa Pilipinas, meron din ditong tayo, na sarili nating Christian religion. Ang una is the Iglesia ni Cristo. And then, Aglipayan. Si Father Aglipay kasi is a Catholic priest na gusto niyang mag-establish ng Philippine Catholic. Hindi naman sinasabing Roman Catholic kasi pag sinabi mong Roman Catholic, it is the subject for Rome. Sa Rome ang power. Ang gusto niya magkaroon ng Catholicism na gawa lang or na-organize lang dito sa Pilipinas. Ayun. Ayan. Ang dami ko sing dapat basahin guys, pero shortcut ko na lang to guys. May tinatawag na international law na ipinatupad under United Nations na tinatawag na freedom of religion is protected under Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. Sa Pilipinas naman, sa Philippine Constitution, the Philippines 1987 Constitution guarantees the free exercise of religion without discrimination and separates church and the state. Ayan. Lalong-lalo na sa mga hindi Kristiyano, hindi nila naintindihan kung bakit nagdumami ang denomination ng Christianity. Siniparate ang power ng church and then state. Ang state hindi pwede makialam sa affair ng church or batas ng church, and then as well as the church makikialam ng affair ng estado. So silang dalawa magkahiwalay. So ang batas ng isang simbahan hindi pwede pakialaman ng gobyerno. Ang gobyerno din hindi pwede pakialaman ng simbahan. So ang dalawa na yan totally magkasiparate. And dagdag pa guys, and then under the Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, or tinatawag na UDHR, was formulated on 1948 when it was adopted by the United Nations General Assembly on December 10. So therefore, na-formulate yan December 10, 1948. The International Covenant on Civil and Political Rights, or tinatawag na ICCPR, was adopted on 1966.
and entered into force in 1976. So again, ang UDHR 1948, ang ICCPR adopted siya by 1966 and entered into force on 1976. Okay? So very clear na guys kung bakit lalo na mga non-Christian natin ng mga kaibigan, kung bakit dumami and paano nagkaroon ng tinatawag nito pagkakaintindihan, respetuhan ng bawat Christian religion. Hindi mo kailangan awayin ang kaibigan mo if he is not member of your church or hindi kayo magkapareho. Ang tawag doon respeto because of that law, the freedom of religion. So sa lahat din ng mga bansa except the Middle East, sa buong mundo, sinunod nila yan, the freedom of religion. Hindi lang Christian nation, kundi pati na ang mga bansa na may mga Buddhist, may mga bansa na mga Taoist, bansa na Confucianism, bansa ng Hinduism. Halimbawa, India, hindi naman yung Kristiyano. Pero ini-implement nila doon ang freedom of religion. Sa Japan, Thailand, ano pa ba ang bansa na mga sumusunod niyan? Sa Malaysia, South Korea, yun, maraming iba pang bansa na mga non-Christians na ini-implement ang ganyang klaseng batas, the freedom of religion. Now, ano nga bang konsepto? Ano nga bang logic kung bakit ganon? Bakit hindi na lang pinagkaisa ang mga Kristiyano? Kasi guys, may mga bagay din na ang tao may kanya-kanyang sariling pag-isip, may sariling interpretasyon sa Biblia na hindi siya sumasang-ayon sa idea ng isa. So anong gagawin doon? Magpapatayan ba? Pakikipagpatayan ba ng reliyon ang magiging solusyon para magkaroon ng peace? Or pwedeng magkaroon tayo ng peace or kapayapaan sa pamamagitan ng pagrespeto and pagsunod ng batas ng freedom of religion? So yun guys. And meron din pala ako guys i-mention dito ngayon. Yung mga primitive or original Christian churches na hanggang ngayon nag-exist pa rin. Kasi when I was in Saudi Arabia, may encounter ako doon na Indian nurse. Isa siyang Kristiyano, tinanong ko siya kasi sa una kong ang pumasok sa utak ko pagka-India kasi nasakop yan ng England, therefore Protestant. Sabi ko sa kanya, are you Protestant? No, I am not Protestant. I am a member of the original church, the primitive church that was built by the apostle of Jesus Christ. Ayan. Saan nga ba yun guys? Yan ang old church, the oldest church in India, tinatawag na St. Thomas Churches. Take note guys, na-establish yan sa 1st century AD. St. Thomas Churches, na-establish yan guys noong 52 AD. Take note, 52 AD. Balik tayo sa history. Si Jesus Christ, nag-umpisa na kanyang ministry when he was around 30 years old. And ipinako siya sa krus na matay siya around mga 33 years old. Take note this one, 52 AD. So almost mga 20 years na organize ang simbahan doon sa India. Actually, nasa southern part to ng India. Ang tinatawag din na Church of St. George Puttupalli, which origins go back to the early centuries, and the current buildings dates to later period, possibly the 12th or 13th century. The St. Thomas Church pala, yun, papakita ko ang mga churches na yan. The church is also said the original site, but the existing structure is not original, 1st century building. Kung mga structure na nakikita doon, hindi na yung pinaka-original, pero matagal na yun. Kung mga nireconstruct siguro baka nasira na dahil sa kalumaan, pero nireconstruct pa rin, pero lumang-luma pa rin na klase na church na hanggang ngayon nakikita pa rin doon. Ayan, meron ding the oldest church in Iraq
tinatawag na Mor Matay Monastery, an ancient monastery founded on 363 AD. Kasi sa ano guys, sa Iraq meron din doon mga primitive or mga original na mga Kristiyano nung mga na-establish yung panahon pa ng mga apostle, or tinatawag din na Syriac Orthodox Monastery. And while the monastery is ancient, it is worth noting that another site, Al-Akasir, has also been described as the oldest Eastern Christian church, though it is currently in ruins and suffering from neglect. Mor Matay Monastery, located in Mount Al-Faf. This monastery is recognized as one of the oldest Christian monasteries in existence and the oldest Syriac Orthodox monastery in the world. Ito guys na mga sinasabi kong mga churches sa Iraq na found to or na established noong 363 AD Anno Domini. And meron din guys sa Egypt. Sa Egypt guys, marami din doon mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano doon mostly, yun ang mga member ng mga original na mga Christian church. The oldest Christian church in Egypt is Saint Virgin Mary's Coptic Orthodox Church. Yun ang Coptic guys, mga lumang-luma talaga yun guys na mga Christian churches na hanggang ngayon nag-survive. Nag-survive sa Ottoman Empire, nag-survive sa mga empire na nag-away-away sa lugar na yan. Which is located in Babylon Fortress in Coptic Cairo. While its exact founding date is debated, it is one of the oldest churches in Egypt and dates back to the 3rd or 4th century AD, with parts of the existing structure dating the 11th century. Ayan, so maraming salamat guys. Hanggang doon na lang nagtatapos. I hope na naintindihan ninyo ang aking explanation kung bakit nga ba dumami ang Christian religion, Christian churches, paano siya nagkahiwa-hiwalay, paano siya na-divide. Maraming salamat, and I hope naintindihan nyo na kung bakit. So thank you for so much for watching, and sana i-share nyo ang video na to para malaman din ng iba.